Noong October 7, sa isang kabahayan sa loob ng Israel na malapit sa Gaza border, ilang oras nang nagtatago sa safe room ng kanilang bahay ang isang pamilya habang naririnig nila sa paligid ang paghahasik ng lagim ng mga puwersa ng Hamas sa kanilang mga kapitbahay. Dahil sa kawalan ng dumating na saklolo, bakas ang takot sa mukha ng ama ng pamilya na baka ito na ang huling araw na sila ay magkakasamang buhay. Ngunit pagsapit ng hapon matapos ang 10 oras na pagtatago, may narinig silang malakas na kalabog sa pinto ng kanilang pinagtataguan, sabay ang pagsigaw ng isang pamilyar na boses, "Nabuksan niyo ang pinto at nandito na ako." Sa puntong ito, biglang naiyak ang buong mag-anak, sabay ang sambit ng batang panganay na si Lolo, andyan na si Lolo. At ang lolo nga niya ang taong dumating upang magliligtas sa kanila. Ito ang true story kung paano nakipagbakbakan sa Hamas ang dalawang retiradong Israeling general na hindi ininda ang panganib at tiyak na kapahamakan, mailigtas lamang ang mga sibilyan at sariling pamilyang nawawala na ng pag-asa laban sa malagim na puwersa ng Hamas. Mr. Goodbye! Sa walang habas na pagsalakay ng grupong Hamas sa bansang Israel, iba't ibang kwento ng trahedya, kaguluhan at kabayanihan ang nangibabaw sa gitna ng malakihang sigalot na kumitil ng libu-libong inosenteng buhay ng mga mamamayan ng nasabing bansa. Isa na rito ang pambihirang kwento ng kabayanihan kung saan tila pinaghalong milagro at katapangan ng isang retired Israeli general ang nagsalba sa buhay ng kanyang mag-anak. Alas 6 ng umaga ng October 7, dali-daling nagising si Amir Tibon at ang kanyang asawang si Miri dahil sa malalakas na pagsabog at putok ng baril malapit lang sa bahay na kanilang tinitirhan. Kahit napupungas-pungas pa at naaalimpungatan, batid ng mag-asawa ang matinding panganib na mabilis na papalapit sa kanilang lokasyon. Dahil dito, agad-agad nilang pinuntahan ang kwarto ng kanilang mga batang anak na babae. Ngunit sa paglabas pa lamang nila ng kanilang kwarto ay narinig na ng mag-asawa na mayroong mga estrangherong nagsasalita ng Arabic sa harap mismo ng kanilang bahay. Agad nilang inilak ang pintuan at bintana ng kwarto ng mga bata na nagsisilbi rin bilang safe room, sabay yakap at bulong sa dalawa nilang anak na huwag kayong maingay dahil may mga masasamang tao sa labas at hindi nila tayo dapat marinig. Nakasanayan na ng pamilya na doon patulugin ng dalawang bata sa isang tila normal lang na kwarto, ngunit nakadisenyo na kayang mag-withstand laban sa mga pampasabog at ratrat ng baril kung sakali. At ito ang kanilang naging taguan. Si Amir ay isang journalist ng kilalang newspaper sa Israel na Haaretz, samantalang isa namang social worker ang kanyang asawang si Miri. Pagkatapos ng kanilang kasal, napadalaw sila sa isang kaibigan na nakatira sa Kibbutz Nahal Oz, isang community na halos 3 kilometro lang ang layo mula sa Gaza border. Napaibig ang mag-asawa sa lugar at nagdesisyon silang bumili ng bahay at dito naman nirahan hanggang sa sila ay nagkapamilya. Ngunit ang kanilang masayang pamumuhay kasama ang dalawa nilang anak sa tahimik na komunidad na ito ay napalitan ng bangungot pagsapit ng umaga ng October 7. Makikita sa isang recorded video na na-retrieve mula sa mga Hamas terrorist na panay ang paputok ng mga militanteng membro sa paligid at loob ng bahay ni Amir. Sa mga oras na ito, ayon mismo kay Amir, halos maihi sila sa kanilang mga salawal habang nanginginig sa takot dahil baka matunton sila ng mga terorista. Ang lalong nagpakaba sa kanya ay ang kaligtasan ng asawa at ang dalawa niyang mga batang babaeng anak. Wala silang ibang magawa kundi magdasal na sana hindi matunto ng mga terorista ang safe room na kanilang pinagtataguan. Kasama na rin sa kanyang panalangin ang madalian sanang pagdating ng Israeli Defense Forces sa kanilang bahay upang isalba sila sa tiyak na kapahamakan. Ngunit sa loob ng halos 5 oras, walang nialingaw-ngaw ng mga inaasahan nilang otoridad ang kanilang narinig. Bukod sa patuloy na malalakas na pagsabog, malalakas na sigawan ng mga terorista sa harapan mismo ng kanilang mga tahanan, walang ibang narinig ang mag-anak kundi ang kanilang mga bulungan ng panalangin sa loob ng tinataguan nilang safe room. Sa kabutihang palad, ang mga anak na babae ni Amir na isang 3 years old at isang 1 year old ay hindi umiyak at natakot. Bagkus ay nagtiwala lang sa kanilang mga magulang na magiging okay lang ang lahat habang akap-akap nila ang isa't isa. Dahil wala pa rin dumarating na saklolo sa kanilang lugar, nagpadala ng mensahe si Amir sa kanilang opisina upang manghingi ng tulong. Ngunit wala siyang nakukuhang sagot kaya naisip niyang tawagan na lang ang kanyang ama na agad namang sumagot sa telepono. Si Noam Tibon ay 62 years old na at isang retired Major General sa Israeli Defense Forces. Nanlamig di umano ang buo niyang katawan nang matanggap ang tawag mula sa kanyang anak at agad niyang naisip ang kaligtasan nito, lalo na ang dalawa niyang maliliit pang babaeng mga apo na nalalagay sa alanganin ng buhay.
Kaya walang pagdadalawang isip, kinuha niya ang kanyang pistola at kasama ang kanyang misis ay agad nitong minaneho ang kanilang sasakyang jeep papunta sa kinaroroonan ng anak at pamilya. Habang nasa daan, panay ang send ni Noam ng text message sa isang kaibigang retirado ring general na nakatira malapit sa kibbutz Nahar Oz. Ngunit ayon sa kanyang kaibigan na masyado raw maraming miyembro ng Hamas na nakakalat sa paligid, kaya imposible niyang marating ang kinaroroonan ng anak ni Noam ng mabilisan. Matapos ang ilang minuto sa biyahe, napahinto sila sa isang checkpoint at sinabihan sila ng mga pulis na bawal ang dumiretso sa kanilang direksyon dahil sobrang mapanganib. Kahit anong pakiusap ng mag-asawa ay ayaw talaga silang payagan ng mga opisyal sa checkpoint. Kaya umatras sila at minaneho ang dalang 4x4 sa isang bakanteng taniman ng gulay upang mabypass lang ang checkpoint. Ayon sa dating general, kahit hulihin pa siya ng mga pulis, ay walang makakapigil sa kanilang mag-asawa na saklolohan ng anak at pamilya nito. Pagdating nila sa kibbutz Mefalsim, na hindi nakalayuan sa kibbutz Nahal Oz kung nasaan si Amir, pinarada nila ang kanilang sasakyan malapit sa isang grupo ng mga sundalo na nagbabantay sa area. Nagpaalam siya sa kanyang misis at nakisakay sa isang Israeling sundalo na papunta rin sa kibbutz Nahal Oz. Sa kanilang daan papunta, napahinto sila dahil sa nagaganap na bakbakan ng Israeli Special Forces na Maglan Brigade at isang grupo ng mga Hamas militant sa kalsada mismo na kanilang dadaanan. Sa naturang bakbakan, 3 Israeli commandos ang napatay kasama rito ang pinuno ng grupo na si Major Chen Bukris. Kinuha ng general ang rifle at helmet ni Major Chen at nakisali na rin siya sa bakbakan. Matapos ang halos 1 oras, tinatayang 80% sa mga Hamas na kalaban ang tumumba, samantalang nagsipulasan na palayo ang iba. Ngunit sa paghupa ng putukan, 2 sundalo ang malubhang sugatan na kailangan ng agarang medikal na atensyon. Imbis na tumuloy papunta sa anak, agad nagboluntaryo ang general na siya ang magdadala sa 2 sugatan pabalik sa kanyang misis. At yun nga ang kanyang ginawa. Walang pag-aalinlangan namang dinrive ng kanyang misis na si Gali ang 2 sundalo papunta sa pinakamalapit na ospital upang magamot ang mga natamong sugat. Sa kanyang pagbalik, nakisakay siya muli sa isang armored van ng isang grupo ng mga special forces papunta sa kibbutz na tinitirhan ng kanyang anak. Ngunit hindi naging madali ang kanyang landas papunta sa bahay ng anak dahil sa puntong ito, nakapwesto na ang mga kasapi ng Hamas sa loob ng kibbutz. Isang ma-aksyon at malapit ang bakbakan ang naganap. Dahil sa kanyang karanasan sa ilang gera ng sinalihan, sinabihan niya ang leader ng Special Forces na huwag magmadali sa pag-sweep sa lugar at isa-isahin ang bawat bahay na madadaanan. At hindi nga siya nagkamali dahil mayat maya lang ay napapasabak sila sa palitan ng putukan sa mga Hamas fighters na na-corner o nagtatago sa loob ng ibang kabahayan at tagumpay nila itong napatumba. Matapos ang ilang oras, bandang alas 4 na ng hapon, narating na rin niya ang bahay ng anak. Sa puntong ito, halos 10 oras na nagtatago sa safe room si Amir at ang kanyang mag-iina. Naubos na ang battery ng kanyang cellphone dahil wala siyang mapag-charge nito, dala ng brownout na sinadya ng Hamas. Hindi rin niya alam kung may darating pa bang rescue sa kanila o ito na ang huling pagkakataon na magkakasama silang buong pamilya ng buhay. Ngunit sa oras na tila paubos na ang kanilang pag-asa, narinig nila ang boses ng retired general na tinatawag ang pangalan ni Amir habang kumakatok ng malakas sa pintuan ng safe room. Ang sambit agad ng panganay niyang anak na babae sa wikang Hebrew ay Saba Higia o Grandpa is here. At sa puntong ito, sabay-sabay silang nag-iyakan, sabay ang pagbukas nila ng pinto. Matagumpay na nailigtas ang pamilya Tibon dahil sa pagresponde ng ama ni Amir kasama ang Israeli Special Forces. Ngunit hindi kasing palad ni na Amir ang kanilang mga kapitbahay na walang awang pinaslang ng Hamas at ang iba ay dinala bilang bihag pabalik ng Gaza. Kahit sa kanyang edad at pagiging retiro na sa serbisyo militar, hindi pa rin matatawaran ang tapang at determinasyon ni retired General Noam Tibon na hindi lamang nagligtas ng buhay ng kanyang mga kadugo, kundi pati na rin ng mga sugatang sundalong Israeli na naidala pa sa ospital. Sa kabilang banda, isa ring dating Army General ng Israeli Defense Forces na si Israel Ziv ang walang pag-aalinlangang lumaban sa Hamas kahit matagal na siyang nakaretiro. Ang 66-year-old na retired Army General ay tahimik lang sana na nagbabike noong umaga ng October 7 nang siya ay makatanggap ng sunod-sunod na tawag tungkol sa isang malakihang pag-atake ng Hamas. Ayon mismo sa retired Army General, isang normal na Sabado ng umaga lamang kanyang inaasahan noong araw na yon. Kung kaya tulad ng kanyang nakasanayan, lumabas siya sa kanyang bahay bago pa pumutok ang liwanag upang magbike paikot sa kabahayan kung saan siya nakatira. Ilang minuto lang ang lumipas, sunod-sunod ang notifications at tawag sa kanyang cellphone na nagsasabi na mayroong isang rocket attack ang nangyayari malapit sa kanyang area. Ayon mismo kay Ziv,
Inaabot pa ng 1 oras bago pa niya tuluyang makumpirma na ang mga rocket attacks malapit sa kanyang lugar ay pawang mas malalaki, malalakas at makapaminsala kumpara sa mga naunang reports ng mga otoridad. At nang mapag-alaman ng dating general na ang salarin sa mga pag-ataking ito sa Israel ay ang grupong Hamas, walang pag-aalinlangan niyang tinigil ang kanyang ginagawa, tinangay ang kanyang gear at isang pistola at agad-agad na kumaripas ng takbo gamit-gamit ang kanyang kotse patungong border ng Gaza upang muling gampanan ng kanyang sinumpaang tungkulin noong una ang protektahan ang bansang Israel. Nang makarating si Ziv sa border upang rumisponde sa mga unang waves ng atake mula sa teroristang grupong Hamas, namataan niya ang laki at lakas ng pag-atake mula sa nasabing grupo na hindi niya maihalintulad sa mga teroristang grupong kanyang nasagupan noon nang siya ay nasa serbisyo pa sa ilang mga bansa tulad ng Lebanon o Syria. At kasabay ng mabilis at agresibong paglusob ng Hamas sa Israel ay ang mabilis rin na pagresponde ng mga volunteer fighters, mga dating pulis at retired army men tulad niya. At ayon mismo kay dating General Ziv, ang umaatikabong engkwentro sa pagitan ng Hamas at mga unang rumisponde sa Gaza border ay umabot umano ng 9 na oras bago pa dumating ang isang organisadong response group ng Israeli Defense Forces. Ayon mismo sa kwento ni General Ziv, tila military level ang pagkilos ng Hamas sa kanilang pagpasok sa Israel. Bukod sa mga high-powered na baril, tila bakas daw sa kanilang kilos na alam ng bawat miyembro ng militanteng grupo kung saan sila pupunta. Kada 10, 20, 50, 100 hanggang 200 metro, mayroon daw mga maliliit na squad units ang Hamas na sapilitang pumapasok sa mga kibbutz o komunidad malapit sa Gaza border at bakas raw sa kanilang mga isinasagawang karahasan at pamamaril na malakas ang kanilang pagkamuhi sa mga Israelis, partikular na sa mga sibilyan. Dagdag pa ng kwento ni General Ziv, karamihan sa mga una niyang engkwentro sa mga Hamas ay close contact. Sa madaling sabi, sapat ang bitbit niyang pistola upang makapagpatumba ng mga kalaban. Ngunit para sa mga engkwentrong pangmalayuan, ginagamit ni General Ziv ang mga rifles ng mga kasamahan niyang malubhang nasusugatan sa engkwentro. Dito pumasok ang pagiging resourceful ng isang retired na sundalo. At ayon mismo kay General Ziv, bilang isang sundalo, hindi naman mahalaga kung ano ang kargada mo. Mapa-sniper rifle man o pistola, kahit na kutsilyo lang, dapat raw na ang isang sundalo ay sundin ng kanyang tungkulin hanggang kamatayan. Ngunit kahit na ganito umano, ang dapat na mindset ng bawat Israeli soldier sa kanilang bansa, inamin ni General Ziv na naging isang failure ang unang response system ng Israeli Defense Forces sa atake ng Hamas noong araw na yon. Dagdag pa niya na sa kanyang buong military career, ibang-iba daw ang Hamas sa mga terrorist organizations na kanya nakalaban noong araw na yon. Dahil bukod sa military grade equipment, high precision daw ang kanilang mga galaw at kitang-kita ang impluensya ng Iran sa kanilang mga doktrina, pagpaplano at paraan ng pag-atake. Sa madaling sabi, tila copy-paste ang pag-atake ng Hamas sa pag-atake ng Iran sa iba nitong mga kalaban. 24 oras pa ang inabot ng Israeli Defense Forces bago pa tuluyang maibalik sa kanila ang kontrol ng mga bayang inatake ng Hamas malapit sa Gaza border. Sa loob ng mahabang oras ng engkwentrong yon, isang kaibigan na dating retired army rin ng Israeli Forces ang humingi ng kanyang tulong upang isalbaan niya ang kanyang anak at pamilya nito na naipit sa isang safe room na pinalilibutan ng mga Hamas terrorists. At ito ay walang iba kundi si retired General Yoam. Sa kanilang pagkikita, agad na bumuo ng maliit na unit ang dalawa kasama ang ilang miyembro ng Israeli Special Forces at saka pumunta sa kibbutz Nahal Oz upang isalba hindi lamang ang pamilya ng kaibigang general kundi pati na rin ang mga sibilyang nasa tiyak na kapahamakan dahil sa presensya ng Hamas sa kanilang pamayanan. At tagumpay nga nilang nagapi ang mga puwersa ng Hamas sa loob ng kibbutz Nahal Oz. Dahil sa kanyang selfless na dedikasyon upang isalba ang kanyang mga kababayan sa tiyak na kapahamakan at muling gampanan ng kanyang sinumpaang tungkulin, itinuring si retired General Israel Ziv na isang bayani. Ngunit ayon sa isang panayam sa kanya, hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili na isang bayani. Siya raw ay isang hamak na sundalo lamang na hindi mahalaga kung ano ang ranggo at kung ano ang kanyang gulang at kung ano man ang kanyang karakter bilang isang tao. Siya lamang ay isang hamak na sundalo na dapat pumurotekta sa kanyang mga kababayan. Ganun pa man, kahit na naging humble si General Ziv, nagbitaw din siya ng ilang mga puna sa Israeli government sa kung paanong hindi naging maganda ang response ng kanyang bansa sa nasabing krisis. Ayon sa kanya, inaabot ng siyam-siyam ang kanilang gobyerno upang ma-recognize at ma-realize na mayroon talaga silang isang malaking problemang pansiguridad na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng libo-libo nilang mga kababayan. Nag-iwan rin ng babala si General Ziv sa kanilang teroristang grupong kalaban. Aniya,
Kahit na tila nasipatan nila ng butas at kahinaan ng bansang Israel, dapat na raw nilang itigil at hindi raw dapat sila magkamali na ituloy ang kanilang binabalak pang kasamaan dahil mas lalong hindi titigil ang puwersa ng Israel na sila ay ubusin. Sabi ni General Ziv, hanggang dulo ay ilalaban nila ang gerang sinimulan ng Hamas at hindi sila hihinto hanggat maibalik ang lahat ng Israelis na ginawa nilang hostages at hindi rin sila titigil sa pagdugi sa mga miyembro ng naturang teroristang grupo, pati na ang mga tao, organisasyon o mas kinabansang tutulong sa Hamas. Sa madaling salita, isang full-scale attack ang ilulungsad ng Israel upang burahin ang bawat isang struktura na pagmamayari ng Hamas. Kahit na ilang taon na raw na sinusubukan ng Hamas na patumbahin ang Israel, kahit na tila naisahan nila ang Israel noong October 7, hindi kailanman magtatagumpay ang Hamas at ang terror government nito sa kanilang maitim na balak, dagdag pa ng bayaning retired general. Sa ngayon, nagpapasalamat ang dalawang magkaibigang general na ligtas ang kapwa nila pamilya at marami ng hostages na naibabalik ng Hamas. Ngunit ayon sa kanila, hindi raw sila magsasawang ipagtanggol ang inang bayan at ang mga mamamayan nito hanggat may natitira pang lakas sa kanilang mga katawan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.